Hello, magandang gabi sa lahat. So, pag-usapan natin to, si Sir Norman Mangusin ay na-spoof sa Bubblegum. Diba? Panoorin natin. At marami pa tayong pag-uusapan. Meron pa tayo isang topic na pag-uusapan. Pero unahin muna natin ito, no? Itong sa Bubblegum. Waiter! Ano ba yung order ko? Kaya ganito ako mag-react ha. Naka-copyright daw kasi ito eh. Pag full screen. Di ba serve yan? Kanina pa yan. Abnormal malasin daw. Morning po. Pati yung mga sing-sing kuhang-kuha eh, no? Pati si di ba si Aba tsaka si Casper. Dapat nabanggit din si Aba at si Casper. Kayo ba si Abnorman Malasin? Ay, siserve lang ho namin yung... Order ko? Hindi po. Serve lang namin yung warrant of arrest. Ano yan? Hindi naman yung in-order ko. Ba't yan yung serve nyo? in-order lang din ho sa amin kasi to, sir. Kumain daw ho kayo sa restaurant, hindi raw ho kayo nagbayad. Ba't in-order ko hindi ko binayaran? Halo-halo po. Kaya sumama na ho kayo sa amin. Sandali. Nag-end ng live. Ha? Ipapahiya nyo ako ng ganito? Tsaka ano to Pupo. nakasulat sa t-shirt ko, ha? Ano ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin yan, person unable to pay for order. Dahil nga ho, hindi nyo nabayaran yung halo-halo. Halo-halo lang. Mas gusto ko yung yung batch nila dati. Yung nila Ogie Alcacid. Hindi ko na naabutan yun yung original ha. Pero siguro early 2010s. Ano pa ako nung kinder pa ako nun eh. Medyo may pero ito kasi parang ewan ko, di ba? Ipapahiya nyo ako sa buong Pilipinas. Didemanda ko kayo. Halo-halong kaso ibabato ko sa inyo. Abangan nyo warrant ko. Deserve Si Ma'am Joanna dito. mo yan! Baho mo! Baho mo! Baho mo. Baho! Abangan nyo warrant ko! Baho mo! Ito naman ang nakakahiyang part dito, pagka ginawa kang katatawanan na ganyan, meaning, isa kang joke talaga sa Pilipinas. Alam ko kasama pa sa inispop nila yung si Sontay, di ba? Dito sa episode na to. Yun ang mga kalibel mo na. Yung ginagawa ka na lang katatawanan, hindi ka siniseryoso. Well, may mga pang-i-spoof naman before na katulad ng mga presidente ng Pilipinas pero hindi ganito na gawing katatawanan eh. Yung iba ini-exage na lang the way magsalita. Pero ito kasi yung pangyayari sa nagaganyanin ka. Ibig sabihin, you're a joke. Joke ka sa Pilipinas para bang hindi mo ba naiintindihan na yan na lang yung value ng pagkatao mo ngayon. Yung pagiging hero mo before, yung pagiging pandemic hero mo dati, lipas na yun eh. Kasi ang luck kay Sir Norman Mangusin, yung foresight niya, yung para bang iniisip niya, dito ba sa ginagawang kong ito, magtatagal ba ito? For the next 5 years ba, maililihim ko ba habang buhay to? Kaya talagang darating at darating ang time, lalabas kasi talaga yung totoo. Hindi mo pwedeng itago. Kung yan yung mga pyramids of Egypt napunta sa pyramids of Egypt Hindi, di ba yung mga mummy doon, yung mga na-discover after after ilang libon taon So meaning, kahit pa sabihin mo na lihim yan, may time talaga na darating na ma-uncover yan.
yung mga pinaggagawa mo. 'Di ba? Katulad nun ano, yung gumawa ka ng fake na birth certificate, pinang-apply mo doon sa passport. Masisilip at masisilip yun eh. Darating talaga ang time eh. At lahat yun, magdo-domino effect lahat yun. 'Di ba? Pwedeng ma-void lahat ng transactions mo na ginawa dahil doon sa peking pangalan. 'Di ba? Katulad yung sinabi ko kanina umaga eh, dapat nung time na na-cancel na yung birth certificate nito, yung mga financier dapat nito, kabahan na dapat kayo eh. Na talagang may mali, na talaga itong taong inaano nyo, pinagkakatiwalaan nyo, hindi naging truthful sa inyo. Kahit na ginastusan nyo na ng ginastusan. Diba? Ano pa ba ina-expect nyo makukuha nyo dyan? I do believe may pinangako sa inyo yung mga yan eh. O yan si Sir Norman Mangusin eh. Kaya nyo inaano yan eh. Diba? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulag? Come on. Diba? Ito na yung pandemic hero nyo. Yan ah. Ginagawa ng katatawanan sa sa kahit hindi lang sa social media, pati sa mainstream. Hindi na kayo nahihiya? Yung iniidolo nyo ganyan na pagtawanan na lang, yung parang sinto-sinto kung ano yung masabi sa ere. For example, ito tawa ako ng tawa dito eh, kaya nire-upload ko eh. Sana ba yun? Yung kausap niya yung mga ito oh. Are you both from the States, guys? Are you both? Yes. Yeah. Yeah. My family lives in the States. Did you work here? I'm the only one left in the Philippines. Why they leave you out? All my I'm cousins the only one left in the Philippines. Michigan. Michigan. My sister is in California. Are you both from Kayo mga supporter nito, hindi ba kayo nakinikilabutan dito? Ano yun? I-dismiss nyo na lang ba sa sarili nyo na hindi, yan ay content lang, si Idol ay nagbibiro lang dyan. Putang ina naman! Believe it or not, may dumidepensa na ganun. Na hindi yung mga patawa lang ni Idol yan. Yan ay putang ina talaga mga... Ito pa Kaya naman yung mga tauhan ko ng mga bilyarista, sila Ronnie Alcano, sila Warren Kiamco, si Dennis Orculio, nung pinadala ko sa Las Vegas para lumaban ng tournament, suot-suot nila yung damit na Bren Esport. Itim at saka dilawan logo. Siya daw nagpadala. Yung damit na Bren Esport. Itim at saka dilawan Mga logo. tao niya daw. Alcano, sila Warren Kiamco, si Dennis Orculio, nung pinadala ko sa Las Vegas para lumaban ng tournament, suot-suot nila yung damit na Bren Esport. Itim at saka dilawan logo. Hindi ako aangkin ng hindi ko pag-aari. Bren, sino ma'am owner ng Bren Esports? Esports owner. Ayan makikita nyo naman. AP Bren, formerly Bren Esports, is owned by Aces Corporation, which acquired the organization in July 2023. It was originally founded in 2017 by Bernard Bren Chong, a businessman and member of the family behind the World Balance footwear brand. The team is prominent Philippine esports organization. Di ba, men? O, tingnan nga natin sa Wikipedia. Baka may history, may FLM tayo mababasa. May FLM ba dyan?
Bernard Chong pa rin eh. O tingnan nga natin. Control F ano. Pag may hanapin natin. Francis Leo. Wala eh. O FLM. Baka FLM lang ang ilagay. Wala. Zero. Yan o, nakita niyo. Zero. Norman. Wala. Pagka tumutugting, pag gumagano, ibig sabihin wala. Walang binanggit ang idol nyo, tapos naniniwala kayo, men. Ano ba? Hindi naman kayo bobo, di ba? Magre-research lang kayo, lalo na yung Bardi na yan. Hindi naman kayo bobo na niluloko kayo niyan. Ano ba? Yun mo sa kababayan natin. Anyway, next, ito si Marinduque Online TV. Nagpakawala na naman ng bagong video. Parang inuunti-unti nila, inuunti-unti nilang ilabas yung nangyari. Ang reklamo ni Francis Lea Marcos laban kay NAPOLCOM Commissioner Atty. Kalinisan ay dahil sa mga aligasyon ng pagmamalabis sa kapangyarihan at hindi tamang asal. Sabi ni FLM, ang mga aksyon ni Kalinisan ay nakasira sa kanyang reputasyon at mga advokasya. Abangan ang susunod na balita sa isyong ito. Inuunti-unti nila, ang paglabas. Pero ang, punta tayo kay Sir Fuji News. May sinabi siya dyan na sinabi daw ng ng ombudsman. Hanapin natin yung sinabi ng ombudsman dito. Hindi, sa pala yun? Food Genius Vlog. Food Genius Vlog. So, ito na naman ang deklarasyon ng idol nyo, Yung sinabi, ang sabi niya gano'n, sabi ng taga-ombudsman, ano sabi? Tapos ka ngayon, Kalinisan. Yun ang sabi daw ng ombudsman eh. Saan ba yun? Wait lang ha. Wala. Nawala na. Pero alam niyo yun, di ba? Yung sinabi na, sa akin yata yung pinost ko. Sorry kailangan pakita ko muna sa inyo to. Ayan ang sabi niya dito sa leak screenshot. Sabi ng mga tao sa ombudsman, tapos ka ngayon, Kalinisan. Yun ang sabi daw. Mga kwento ni Sir Norman Mangusin. Tapos ito yung video panoorin natin. Ni-repost ko ito eh. Asan dito yung part na sinabi na tapos ka ngayon, Kalinisan? Nakaligtaan niya rin lang firma niya. Natatawa ako doon sa mga comment. 'Di ba? May nakakakilala dito, attorney pala daw talaga ito. May mga nagsasabi daw. Yung sa kung puhasel daw. Gago yung mga nagko-comment eh. Nakaligtaan lang. Pero ito sobra na po kasi kaya hindi niya na napirma. Ito yung attorney niya. So, mobra na po kasi dami po. Ito nag-open mo, sir, Apo, sa ilalim ko. sobrang dali. Apo. Okay na, 5 lang kukunin ko eh. Ayan po, sobra na po. Nalitan. Kung puhasel daw. Ito na lang. Yung isa. Sir, yan ang
Ano, palitan nyo na lang. Sobrang ko na lang, kukunin ko na Ah, sige. ito, ha? Opo, Tapos opo. ako na naman papalitan. Sige, sir. Para No problem po. Hinihintay ko yung ano, yung tapos ka ngayon kalinisan. Sama ng tingin kay Sir Norman Mangusin, no? Nung ano. So, ito yung video, no? Inuunti-unti nila ng labas. So, talagang patuloy nilang pinopromote yung pagsampa nila ng kaso. 'Di ba? Para hindi makalimutan ng tao na yung idol nila ay may pinaglalaban. Well, tingnan natin sa ano, malay mo naman, 'di ba, na may pag-asa. Pero pupusta ako 500 pesos. Walang mangyayari diyan. 500 pesos. 500, baka may mangyari, edi matalo pa ako. Kaya 500 pesos lang. 500 pesos pusta ko. Pagka yan ay ano, umakyat sa Sandigang Bayan, yung 500 pesos na yun ipamimigay ko sa ano, sa nangangailangan. O ipaparapol ko dito. 'Di ba? 500 pesos lang mangyayari diyan. 'Di ba, men? Tapos ano, pinagtanong-tanong ko, ito si attorney, solo practitioner daw to, sabi nila. Pero di ba sabi niya yung Zamora and Poblador yung firm niya? I don't know, bakit ito yung dinala ni, ano, no? Nila Sir Norman Mangusin. Si attorney. Anyway, anong tingin nyo dito sa ating napag-usapan ngayong gabi? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.